Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Huli ang pagpapaputok ng baril ng isang lalaki sa kanyang nakaalitan sa San Isidro, Davao del Norte. Cecil, ano nangyari? Rafi, bago ang insidente, nagwala at nanutok pa ng baril sa ulo at noo ang sospek. Biniberipika pa ng pulisya kung dati siyang sundalo. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang lalaking yan sa San Isidro, Davao del Norte. Mabuti na lang at hindi tinamaan ang biktima. Ayon sa biktima, nagwawala sa loob ng bahay ng kanyang pinsan ng sospek. Bigla rin daw siyang sinita at saka tinutukan ng baril sa ulo at noo. The PNP personnel, kasi nga na-viral yung video, was able to coordinate doon sa area and so with the victim or the complainant. Nagpa-record but signified the victim is not interested to file any formal complaint against the alleged suspect po. Pero pagtitiyak ng pulisya na aaksyonan nila ang insidente, lalo't umiiral ang election gun ban sa buong bansa. Biniberipika na rin kung dating sundalo ang tumakas na sospek. Ang isang pina-follow up ng ating kapulisan sa San Isidro kung totoo ba na if he is a retired sundalo. But nevertheless, kahit pa retired siya or active siya, kung may na-violate siya. Pinagsusuntok ang lalaking yan sa gilid ng kalsada ng isang subdivision sa Davao City. Base sa investigasyon ng pulisya, pauwi na galing eskwelahan ang 13 anyos na estudyante nang bugbugin ng dalawang lalaki. 16 anyos ang isa habang kinikilala pa ang isang nakabonet. Pinukpok daw ng bato ang biktima. Nagpasalamat lang dili ipatal no o dili delikado ang natamo nga injured. Action taken ani is ipatawag ang ginikanan, involved parties and social worker kang barangay ma'am para matagaan og kaning solusyon ma'am no ug matagaan og guidance kining maong mga minor de edad para po dili na ni mahitabo pag-usab. Sa Davao City pa rin. Nahuli ang pambubugbog sa isang call center agent sa labas ng isang coffee shop. Arestado ang isa sa mga suspect na nahaharap sa reklamong physical injury. Wala siyang pahayag. Kinikilala pa ang dalawa niyang kasamahan na mahaharap din sa parehong reklamo. Batay sa investigasyon ng pulisya, posibleng may dating pagtatalo ang biktima at ang suspect. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.